2,000 taon na ang nakalilipas, nangako ang Panginoong Hesus, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Nang umakyat ang Panginoong Hesus pagkatapos ng muling pagkabuhay, nangako siya na maghahanda siya ng isang lugar para sa atin, at babalik upang dalhin tayo doon. Kaya, saan ang lugar na inihanda ng Panginoon para sa atin? Ito ay nananatiling isang misteryo. Sa loob ng halos 2,000 taon, marami ang naniniwala na simula nang umakyat ang Panginoon, ang lugar na inihanda niya para sa atin ay marahil ay nasa langit. At sa pagbabalik ng Panginoon, diretso niya tayong dadalhin sa langit. Ganun nga ba talaga? Ang lugar ba na inihanda ng Panginoon para sa mga tao ay para sa kanila na makapasok sa langit habang nabubuhay? O upang makapasok sa espiritual na kaharian pagkatapos ng kamatayan? Inaasahan ng marami na direktang dadalhin sila sa kaharian ng langit sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit, alam mo ba kung nasaan ang kaharian ng langit? Saan dadalhin ang mga tumanggap sa Panginoon? Maaaring sabihin ng ilan, hindi na kailangang sabihin. Dadalhin sila sa kalangitan upang salubungin ang Panginoon. Magagawa ba nila? Paano mabubuhay ang mga tao sa kalangitan? Mabubuhay pa ba ang isang taong may pisikal na katawan pagkatapos dalhin sa langit? Maaaring sabihin ng iba, ang mga tao ay dadalhin sa langit. Ano ang langit? Ang espiritual na dako? Hindi ba ito ang patutunguhan pagkatapos ng kamatayan? Kaya, nasaan nga ba ang kaharian ng langit? Nasa langit ba o nasa lupa? Maaari mong sabihin ng may kumpiyansang, ang kaharian ng langit ay marahil nasa langit. Kung hindi, paano ito matatawag na kaharian ng langit? Ngunit, ano ang sinasabi ng panalangin ng Panginoon? Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Gayon din, mayroong ilang mga propesiya sa Aklat ng Pahayag. Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailanman kailanman. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila'y mga malilinis. Ang mga ito'y ang nagsisusunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Amen. Nilinaw ang mga salita ng Panginoon. Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo. Ang kaharian ng sanglibutan, na ang ibig sabihin ay nasa lupa. Kapag ang Panginoon ay bumaba sa lupa, ang kaharian ay nasa lupa. Tama ba? Kung nasaan ang Panginoon, naroon ang kaharian ng langit. Nandoon din ang mga sumusunod sa Diyos. Ang paghahanda ng Panginoon ng isang lugar ay nangangahulugan na ang Panginoon, para sa Kanyang mga hinirang na mga tao, ay naghahanda ng mga pamilya para sa kanilang pagsilang sa lupa. Nagbibigay ng angkop na mga pinagmulan at lumilikha ng mga pagkakataon upang salubungin ang pagbabalik ng Panginoon sa piging. Sabi ng Panginoon, kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ngayong naparito na ang Panginoon sa lupa, ang mga hinirang ng Diyos ay isinilang sa huling panahon upang tanggapin ang gawain at pagliligtas ng Diyos sa lupa. Ito ang ibig sabihin ng Panginoon sa paghahanda ng isang lugar para sa atin. Mga kapatid, ngayong nagbalik na ang Panginoon at isinasagawa ang gawain ng paghatol sa huling panahon, siya ay nakakamit ng isang grupo ng mga tao at sila ay nagpapalaganap ng ebanghelyo at nagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Natupad na ang mga propesiya at ang kaharian ng Diyos ay nagpakita na sa lupa. Amen. Kapag natapos na ang malalaking sakuna, ang kaharian ni Satanas ay ganap na mawawasak at lahat ng masasamang puwersa na lumalaban sa Diyos ay aalisin. Ang kaharian ni Kristo ay maisa sa katuparan sa lupa. Ngayon, alam niyo na ba kung nasaan ang kaharian ng langit?
Kung nais ninyong salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus at pumasok sa kaharian ng Diyos, mangyaring huwag mag-atubiling mag-iwan ng mensahe o makipag-ugnayan sa amin. Pagpalain nawa kayo ng Diyos.